Noong 2015, sunod-sunod ang mga pinalayang matatandang person deprived of liberty o PDL at nabigyan ng parole. Ang tanging hiling nila ay makapiling muli ang kanilang pamilya. Yan ang kwentong Tatak Public Affairs ni Cara David sa Eyewitness. Sa Dorm 12 ko nakilala si Lola Petra, ang pinakamatandang preso noon sa loob ng Women's Correctional. Mahirap ang buhay sa kulungan, lalong mahirap para sa mga matatanda at may sakit. Nang bumisita ang Santo Papa sa Pilipinas noong January 15, 2015, nagkaroon ako ng pambihirang pagkakataon na makausap si Pope Francis. Isang maliit na krus na gawa mismo ng mga lola ng koreksyonal ang ibinigay ko kay Pope Francis. Kalakip ang isang sulat at litrato. Humihingi ng dasal at tulong para mapalaya si Lola Petra. February 27, 2015, dininig ng Panginoon ang aming mga panalangin. Salamat sa iyo. Sa pamamagitan ng Bureau of Corrections, binigyan ni Pangulong Aquino ng parole si Lola Petra. Sa wakas, malaya na si Lola. Lumipas ang 10 taon. Kumusta na kaya si Lola Petra? Sa isang liblib na barangay sa Baguio City ko natagpuan si Lola Petra. Lola! Naalala niyo ako? Isandaang taong gulang na si Lola Petra ngayon. Araw-araw, inilalabas nila si Lola Petra para pagmasdan ng kalangitan. Ginagawa rin namin ito noon sa loob ng koreksyonal. Naaalala ko rin na bukod kay Lola Petra, may isa pang matanda na palagi ko rin inilalabas para magpaaraw. Lola Rose ang kanyang pangalan. May sakit, bulag at halos di na makalakad. Sa loob ng 11 taon, wala ni isang bumisita kay Lola Rose. Wala siyang ibang hiling kundi ang makita ang anak na nasa ibang bansa. Makalipas ang 10 taon, pero iilan na lang sa mga orihinal na lola rito ang aking nakita. Marami na raw ang nakalaya, pero may ilan ding inabutan ng kamatayan sa kulungan. Teka, si Lola Rose? Ano nga po? Ay, namatay na po si Lola Rose. Katandaan na may sakit. Hanggang sa kanyang huling hininga, hindi raw niya nakita ang kanyang pamilya. Sa datos ng Correctional Institution for Women, aabot sa 555 ang mga matatandang preso rito. Kamakailan, naglabas ng resolusyon ng Department of Justice. Ayon sa bagong patakaran, kapag umabot na sa edad na 70 ang isang bilanggo at nakapagsilbi na siya ng 10 taon ng kanyang sintensya, maaari na siyang palayain sa ilalim ng proseso ng parole o di kaya executive clemency. Gaano man kahaba ang kanilang paghihintay, dasal at pananampalataya ang nagpapatatag sa buhay.